Hello guys, good morning. It's me Milani and this is Milano Vlog. Pag-uusapan po natin kung magkano yung sahod naming mga DH dito sa Qatar. So sandali. Ano nga pala guys, 1 year and 3 months na po ako dito. So dumating ako noong November 1, 2018. Matatapos yung 2 years contract natin ngayong November November 1 din, 2020. So meron na lang po tayong 9 months dito sa Qatar. So, pwede po kayong pumunta sa POAA, tumingin kayo ng mga agency na aprobado nila, and doon po kayo mag-apply. So, wala naman po tayong babayaran, lalo na pag DH, free po lahat, passport, medical, transportation, accommodation, yun, lahat free po. Pero kung kailangan lang natin ng kunting allowance, syempre, kailangan din naman natin kumain. Bago tayo umalis ng Pinas, may pinirmahan tayong kontrata na ang nakalagay doon ay $400. So, ang $400 in Qatari Riyal is equivalent to 1,460 Riyal. So, ang 1,460 Riyal po ay katumbas na po yan ng 20,000 sa Pinas. So, malaki na din po yung sahod. Kaya, sa 20,000 po na sahod natin buwan-buwan dito, malaki na po siya kumpara doon sa Pinas pa tayo nagtatrabaho. So, ang trabaho ko pala before sa Pinas ay doon ako sa MEPSA sa Cebu MSM Corporation. Yun yung last work ko dyan sa Pinas, sa Cebu, sa may Lapu-Lapu. So nag-awol ako at nag-apply ako dito sa Qatar. And pinalad naman po tayong makahanap ng mababait na amo. So ngayon, ayun nga guys, yung sahod namin dito monthly, every end of the month, ibigay ng amo namin ay 1,460 Riyal. So yun yung sahod namin guys, 1,460 Riyal. Disclaimer lang po guys, hindi po lahat tulad ng sahod namin. Kasi may iba na malaki yung sahod nila, depende sa trabaho nila. Lalo na yung nasa labas, mga skilled workers, mga cleaners. Hindi naman lahat katulad ng sa amin. Meron ding iba na iba yung sahod. Tulad na lang sa isa namin kasama dito, ang sahod niya ay 1,600 kasi may dalawa siyang bata. And siya lang mag-isa, kaya ang binibigay ng amo niya ay 1,600 Riyal. So depende po yan sa amo ninyo. So kung mabait yung amo ninyo, swerte na po ninyo yan. Sa case ko naman, sa pagkain namin, hindi po kami libre lahat. It's okay, no problem. Say hi, hi, hi. Hi. Hi, how are you? Ito pala ay si Diva. How much your salary monthly? 1,200. Yun nga guys, ang sahod niya po ay 1,200 Riyal. So iba kasi siya, kasi Sri Lanka. Mas mataas yung palitan ng pera sa kanila. 1 Riyal, how much in your country? 49. See, 49. Sa Pinas naman, 1 Riyal is equivalent to 14 pesos. So, kaya mas malaki yung sahod nila, mas mababa yung sahod nila kumpara sa amin mga Pinay. Dami pong mga DH dito guys, iba-iba yung lahi. May Sri Lanka, India, Kenya, Ethiopia, Indonesia, Bangladesh. So, kung mapunta po kayo sa Middle East, so halo-halo na po yan. Kailangan lang nating makisama, kailangan nating mag-adjust, mag-adapt sa culture nila. Para naman maganda yung pagtatrabaho natin dito, matapos natin yung kontrata natin ng maayos. Isingit ko lang po guys, kami po dito, wala kaming libre sa pagkain. Meron kami pagkain, manok at kanin yun, free na po yun sa amin. So yung iba po, halimbawa ng toothpaste, Colgate, sabon, shampoo, napkin, mga chips, wala po kaming free, wala kaming allowance. Kaya sarili naming pera yung ginagamit namin pang grocery. So buwan-buwan po ang gastos ko sa grocery lang ay 120 Riyal, 150 Riyal, depende po sa kung anong wala sa akin, or minsan naman hindi abot 100 yung nabibili ko. And sa day off nga po pala guys, hindi po lahat ng katulong dito sa Middle East may day off. So kung nag-apply po kayo sa Middle East at nakalagay sa kontrata na may day off, tapos pagdating nyo ng Middle East hindi kayo nabigyan, pwede naman kayo mag-request. Pwede kayo mag-request ng day off, pwede kayo humingi ng day off. Kung hindi po kayo magbigyan, nasa sa inyo na po kung i-insist ninyo or okay lang na walang day off. Sa case ko naman, pwede akong lumabas kung gusto ko, pwede akong magpaalam. Kaso lang, pahirapan kami sa maniho, kaya hindi rin ako nagpapaalam, hindi ako lumalabas. Okay lang naman sa akin kahit hindi lumabas, nasa bahay lang. Hindi naman gala yung pinunta ko dito, di ba? Ang pinunta naman natin dito ay trabaho. So, kung makakalabas, okay lang. Kung hindi naman makakalabas, so syempre okay lang din. At least nasa bahay tayo at safe tayo. Ang agency ko sa Pinas ay Naptron Manpower Agency. So, sa Cebu po kami naka-base. Doon po yung main office ng in-applyan ko. At sa gusto mag-apply, hanapan po kayo ng agency ninyo and huwag po kalimutang magdasal, sana mapunta tayo sa mababait na amo. So yun lang guys, sana nakatulong sa inyo yung konting information na binigay ko, and God bless po sa lahat. Salamat, bye!